So we go! Amen. Sa galak! Yes. Happy anniversary, Sister Telma. At sa lahat po ng mga nasa ating online ngayon na nakikinig, happy anniversary po! Happy anniversary, Saturday. Amen. Happy anniversary. Sige lang. May mga baguhan po ba tayo? Amen! Amen! Amen. Huwag po tayong mahiyang mag-share sa kabutihan ng ating Diyos. Amen po. Amen. Pangunahan mo na, Sister Telma. Purihin natin ang ating Diyos. Amen. Sister Rhoda from Sandy Group. Palapakan natin ang ating Diyos. Amen. Thank Happy you. birthday. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat or umaga, tanghali, gabi ba? Nais ko lang pong ibalik ang pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. +1 po today. Thank you, Lord. Happy birthday. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay mo sa akin, sa aking pamilya. Salamat ng marami, Lord, at sa darating pang mga taon. Salamat din sa mga taong itinatabi mo sa akin, Lord. Maraming salamat. To God be the highest glory. Amen. Dude. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Sister MG, ng Saturday na to. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Wow. Woo! Amen.
Wow. Purihin natin ang ating Diyos! Hallelujah! Amen. 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 God knows the heart of the desire of our hearts. Kinabahan ako. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Amen. 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 Kaya lagi po tayong positibo. Amen po. Amen. Amen. Isa pa. Si Sister. Amen. 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 Woo! Amen. 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 All the time. God is good. Are you ready to praise the Lord? Amen. Tumayo na po tayong lahat. Amen. At ang panguna nating panalangin ay si Sister. At ang maglilid po sa ating praise and worship, kasama po ang ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong sa pangunguna po ni Sister Telma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Yahweh El Shaddai, ang dakila mong pangalan. Aming pinapupurihan, sinasamba sa araw-araw ng aming buhay. At sa ngalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Heso Kristo, narito kami, Panginoon, upang magsusumamot, magpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, at aming mga kahinaan. Panginoon, malaya kang kumilos upang ibuhos sa bawat isa sa amin. Kami iisang katawan.
buhusan ng iyong kapangyarihan ng banal mong dugo, magsilbing gabay, patnubay, kalinisan, kapatawaran, higit sa lahat kaligtasan na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Muli, Lord, amin ka namin pinapasalamatan sa banal na misa ang lahat na aming tinanggap na biyaya pagpapala. Ngayon, Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang banal mong salita na ihahayag ng iyong lingkod, Brother Rod Banyares. Kumilos ka, Panginoon, sa mga salita mong ito na kanyang ihahayag ay magrema sa aming puso-isipan, magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tanggapin namin ang himala mo sa aming buhay, ang lahat ng mga misyon namin, Panginoon. Wala kaming ibang gabay, patnubay, kundi tanging ikaw lamang. Pagpalain ang lahat na makikinig ng banal mong salita, ang lahat na nakikinig, ang kinin namin ang tagumpay at payaya-biyaya sa aming buhay. Salamat, O Diyos, at kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na aming tatanggapin. At muli, Lord, ipagkakatiwala namin ang lahat ng aming mithiin sa isang taon na nakaraan sa aming buhay, 34th anniversary, Panginoon. Marami kaming tinanggap, bagkus inaangkin namin, mas marami pa ang aming tatanggapin sa isang taon muli na aming haharapin. Happy anniversary, El Shaddai. Narito kami, mga Saturday group mo na nagpapasalamat, ang lahat, volunteer workers, attenders, kami po'y maging pasasalamat sa aming buhay dahil nariyan ka na patuloy na gumagabay sa amin. Ibinabalik namin ang matamis na purit pasasalamat. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen, Lord.
Amen. Amen. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo ang puso't isip ko, ang buhay ko'y walang pag-asa. Ngunit nariyan ka, di mo ako iniwan, at binigyan mong pag-asa. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang lahat. Gulong-gulo
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord.
Blessed be the name of God. Blessed be the name of the Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words today they just could not understand. You must hope some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa araw na ito. At patuloy kami nagpapasalamat, dakilang Ama, sa kabutihan, kadakilaan at katapatan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa 34 na anibersaryo ng gawain na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga manggagawa na hindi sumuko, na maglingkod sa iyo. Salamat, Ama, dahil patuloy mong ibinibigay ang pagpapala sa gawain na ito. Lord God, ang dalangin ko sa araw na ito ay patuloy mong ibuhos ang masagalang biyaya sa dakong ito, na lahat ng naririto ngayon ay makaranas ng iyong biyaya, Panginoon. Kung sila man ay mayroong kahilingan, naniniwala kami na sa araw na ito ay mayroong kang himala na gagawin sa kanila. Dahil wala pong anibersaryo, Panginoon, na hindi ka gumagawa ng himala. Amen. Kaya naniniwala kami sa araw na ito ay mayroong kang dakilang himala na gagawin sa lahat ng naparito sa gawain na ito. Amang banal, inihiling ko sa iyo na maranasan muli ng lahat ng naririto ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihang magpalaya sa lahat ng mga problema sa buhay. Kapangyarihang magpagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At kapangyarihang magbigay ng katugunan sa aming mga kahilingan. Ito, Ama, ay aming pinangahawakan sa araw na ito, na silang lahat na naririto ngayon ay uuwing taglay ang tagumpay na nanggagaling sa iyo. Ama, salamat, at sa iyong mga kamay ay amin pong ipinagkakatiwala ang kabuuhan ng gawain na ito. At inaangkin na namin na ang gawain na ito, ang anibersaryong ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang
sa Panginoon ng malakas na palakpak. Glory to God. At basahin natin ang ating gospel sa araw na ito sa Matthew chapter 14 verse 1 hanggang 12. Ang sabi ng Bible, ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagabautismo iyon, siya'y muling nabuhay kaya't nakagagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan, ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid o kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon o ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig na mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang inihingi nito. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Happy 34th anniversary po sa inyong lahat. Happy 34th anniversary to us. Amen. Woo! Salamat sa Panginoon at syempre binabati po natin ang mga manggagawa dahil sila po nag-effort, kaya nagpapatuloy ang anibersaryo, nagpapatuloy ang gawain dahil mayroon tayong mga masisipag na mga manggagawa. Amen. Mayroon tayong mga manggagawang lumalaban Amen. na kahit mga mayroong pagsubok, may mga misunderstanding, naririyan pa rin sila at nagpapatuloy sa paglilingkod. Amen. Ang pagsubok at mga hindi pagkakaunawaan, normal po yan. Amen. Dahil wala naman pong paglilingkod na wala pong hamon sa buhay. Ang pinakamaganda lang, pag naglilingkod ka, maraming hamon, pero pagdating ng Desyembre, maraming hamon. Amen. Kaya sa araw na ito, ang dalangin ko, pagpalaing kayong lahat ng ating Yahweh El Shaddai. At bago po yon, palakpakan muna natin ang mga manggagawa. I-congrats natin sila. Hindi biro ang maglingkod, hindi biro ang mag-alay ng buhay sa Panginoon. Pero Amen. nagtatagumpay tayo dahil mayroong mga taong naglilingkod at lumalaban para itaguyod ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen ba? Kaya congratulations po sa lahat ng mga manggagawa at syempre sa lahat ng mga dumadalo, congrats din po sa inyo. Kanina nagtatanong ako, ano bang pinagkaiba ng anibersaryo sa normal na gawain? Ano sa tingin nyo ang pagkakaiba? Special. Ha? Special. Ang normal na gawain, nakalong sleeve lang si Brother Rod. Pag anibersaryo, ito, naka-Amerikana na. Andyan ba kayo? Amen. Mabuti lang, binibit ko yung Amerikana ko. Sabi ko, ito na atang huli kong pagsuot ng Amerikana.
Pero salamat sa Panginoon, inabot ko pa rin ang inyong anibersaryo. At nagpapasalamat din ako sa Lord kasi inabot din ako ng 6 na buwan dito sa Hong Kong. 6 months is enough. Kaya salamat kay Lord at ako'y nakapag-evangelize sa inyo at nakapagbigay ng mga mabuting balita. Nawa, napagpala kayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Okay, makakapo tayong lahat at tayo ay makinig ng mabuti. Naniniwala ba kayo na uuwi kayong taglay ang biyaya ng Diyos? Amen. O sinong naniniwalang uuwing pinagpala siya ng Diyos? Yan, yung sigaw, yung parang sigaw na malapit na sa anibersaryo sa Manila. Ang saya pagka talagang sama-sama, ano? Masaya kapag talagang si El Shaddai ang ating pinasasalamatan. Congrats din po natin si Brother Jeff kasi napakaganda ng kanyang compose. Alam niyo po, nakakatuwa pag mayroon tayong mga ganyan na magagaling mag-compose ng kanta. Ako nagko-compose din ako, kailang wala sa ulog eh. May kanya-kanyang gift po yan. Amen. Yan, kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang kaloob lang yan. At salamat kay Lord kasi ang mga kaloob ng ating mga kapatid ay pinapagamit nila kay Lord. Ako natutuwa ako kasi ang ganda ng kanyang kinanta ngayon. Nakakasunod yung mga tao, ibig sabihin talagang si Brother Jeff ay pinagpala ng Diyos ng karunungan kapag compose ng kanta. Kaya salamat kay Lord. So ngayong araw na ito pong aking ibabahagi sa inyo. Be pleaser of God rather than pleaser of man. So sabi dito, maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi o sa halip na maging kalugod-lugod sa tao. So, in other words, kailangan ay ang Diyos ang mabigyan natin ng kaluguran, hindi yung tao. Amen ba? Maging God's pleasure po tayo, hindi maging man pleaser. Kasi kapag tayo ay man pleaser, hindi mo mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Amen ba? At ito naman ang maganda, kapag naging God's pleasure ka, marami namang ayaw sa iyo at galit sa iyo. Kasi hindi mo sila napi-please. Amen ba? Pero pag naging man pleaser ka, lahat gusto ka. Andyan ba kayo? Ay, ito, totoo po ito. Kapag man pleaser ka, lahat gusto ka. Kaya lang, hindi mo magagawa ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya dito sa ating pag-aaralan, maging God's pleasure po tayo. Huwag kayo matakot na kaluguran ka ng tao, hindi ka kaluguran ng tao, hindi malugod ang tao sa iyo. Basta ang mahalaga, malugod ang Diyos sa iyo. Mahina yung palakpak, parang ano eh. Alam niyo po mga kapatid, kasi may mga pagkakataon kasi na gusto ng tao, ma-please mo siya, mapasaya mo siya. Pag hindi mo siya napasaya at hindi mo siya na-please, galit sa iyo yan. Yan ang tao, yan ang mundo. Kaya dito sa ating pag-aaralan, ilalatag ko po sa inyo ang gospel na ito tungkol kay Juan Bautista na binasa natin ngayon. Nang sabi nga nito, be a God pleaser instead of man pleaser. So sa Matthew chapter 14 verse 1, sabi po dito, ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo, iyon. Siya'y muling nabuhay, kaya't nakagagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. So si Herodes po ay mayroong siyang kapangyarihan at kilala. Makapangyarihang tao si Herodes. Pero si Juan Bautista bilang isang propeta ng Diyos ay hindi siya natatakot na sabihin kay Herodes ang mali. Kasi pag man of God ka, hindi mo pwedeng takpan ang mali. Amen. Pag ikaw ay man of God. Pero pag hindi ka man of God, tatakpan mo ang mali.
Andyan po ba kayo? Ang man of God, makakasakit ka talaga. Bakit? Sasabihin mo yung ginagawa ng tao na mali. Yun ang man of God. At alam niyo po sa panahon ngayon, naghahanap ang Diyos ng mga man of God. Man of God na hindi po kumikiling at walang kinikilingan. Man of God na walang takot, sabihin ng totoo, magbago lang ang tao. Bakit walang mga pagbabago? Kasi walang man of God na tumatayo at nagsasabi ng mali ng tao. Yan ang problema sa evangelization ngayon, sa panahon ngayon. Pero kapag mayroong man of God na tumatayo at nagsasabi ng mali ng tao, sigurado magagalit sa iyo yung mga gumagawa ng mali. Tama po ba? Galit sa iyo ang mga tao na wala sa tama. Pero kapag tinakpan mo ang mali ng tao, tuwang-tuwa sa iyo ang tao. Kaya lang, ang tanong ay ganito, ano bang gusto natin? Matuwa ang tao sa atin o matuwa ang Diyos sa atin? Maging man of God ka. Amen ba? Ang sabi po ng John, masakit pakinggan ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Walang magbabago hanggat walang nasasaktan. Tama ba? Kapag ikaw ay nasa lugsog, alam mo nasa lugsog? Sa Bicol kasi nasa lugsog, masakit yan. Pero habang tumatagal, nagiging manhid po, di ba? Pero pag nakanti mo uli yan, masakit. Ganyan din ang kasalanan ng tao. Habang tumatagal, naging okay na lang. Pero pag yan ay nahagip mo, masakit yan. Kaya marami ang nasasaktan. Tama po? Amen. Marami nasasaktan. Bakit? Nahahagip ang kasalanan. Pero okay lang mahagip ang kasalanan. Ang mahalaga, magbago ka. Magbago tayo. Kaya si Juan Bautista, dito po sa ating pag-aralan, madalas tayong nag-iingat na hindi tayo gagawa ng mga maling bagay para masiyahan ang isang makapangyarihang tao sa ating paligid o para hindi tayo magmukhang masama sa kanila. So may mga pagkakataon kasi na nagiging maingat ang tao sa kanyang ginagawa para hindi siya makasakit sa iba. Ito yung normal na buhay ng tao. Lalo yung mga nakapaligid sa kanya. So, ingat na ingat, lalo yung mga man of God, ingat na ingat kapag sa pagpipreach para hindi siya makasagasa ng iba. Yun ang ginagawa ng mga nagpapahayag o kaya tayo. Kasi nga, man-pleaser. Pag man-pleaser ka, ingat na ingat ka sa mga gagawin mo. Para yung nakapaligid sa iyo ay hindi magalit sa iyo. Okay ba kayo? Gising ba kayo? Kasi man-pleaser ka eh. Ayaw mo na mapintasan ka. Ayaw mong may sasabihin sa iyo. Kaya kahit mayroon ka na nakikita, iiwasan mo ito. Okay pa ba? Amen. Happy anniversary. Happy anniversary po sa inyo. Amen. 34th anniversary na po ng Sacred Heart Saikong. Ibig sabihin, matured na tayo. Amen. Amen ba? Amen. Nag-grow na tayo kasi 34th anniversary na eh. Ibig sabihin, tumatanda na tayo. Kung sa dalaga, 6 na buwan na lang, o 6 na buwan, 6 na taon na lang, 40 ka na. Life begins At
Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa, kayong mga 40 na. Simula ulian ang buhay. Okay. Balikan po natin mga kapatid, kapag ang isang tao ay man-pleaser, sabi nga natin, ingat na ingat ka sa lahat ng iyong mga sasabihin at gagawin para walang masabi sa iyo. Walang maipintas sa iyo kasi man-pleaser ka eh. Kaya lang ang tanong, saan ba kayo naroroon? Sa Christian world o hindi sa Christian world? Pag nasa Christian world ka, dapat totoo ang tinatayuan mo. Hindi mali. Tama ba? Kasi nasa katotohanan ka, ang Diyos ay katotohanan. Kaya kung nasa Christian world ka, dapat tumatayo ka kay Kristo, ang Panginoon ng katotohanan. Dito po sabi dito sa pag-aaralan natin, si Juan Bautista ay dumating upang ipakita na tayo ay tinawag upang magbigay ng kaluguran sa Diyos at hindi sa tao. Si Juan Bautista ay larawan sa lahat ng tinawag ng Panginoon na tayo ay tinawag para magbigay ng kaluguran para kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tinawag tayo ng Diyos Tinawag tayo ng Diyos para magbigay para magbigay ng lugod ng lugod sa Diyos. sa Diyos. Amen. Maging God's pleaser tayo. Ang hangarin po natin ay matuwa ang Diyos sa atin. Yung malugod ang Diyos sa iyo. Yun ang hangarin po natin. Kasi alam niyo po, kapag ang habol natin ay kaluguran ng tao, sa lupa lang yan. Tama ba? Huwag ka matakot ng mga mawawala sa iyo. Bakit? Masigit ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Natatakot ka na makasagasa sa iba kasi mawawalan ka? Huwag ka matakot. Hindi ka tinawag ng Diyos para habulin ang kaluguran ng tao. Tinawag ka ng Diyos para bigyan mo ng kaluguran ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya dito po, mapapansin po natin, kaya naman hindi natuwa si Herodes kay Juan. Dahil lagi niyang sinasabi na bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ang tapang ni Juan, ano? Isipin niyo po, si Herodes ay isa sa pinakamataas ang katungkulan sa bayan. Pero, ito yung maganda kay Juan. Hindi siya natakot kay Herodes, sasabihin kay Herodes na bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Sabi nga ng Matthew chapter 14 verse 4, sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Sabi ng verse 4 ng chapter 14. Hindi po natakot si Juan kay Herodes na siya ipapatay. Bakit? Ang buhay natin sa lupa lang yan. Amen ba? Ang katawang ito, mamamatay talaga. Mawawala ang katawan na ito. Mawala man ang katawan na ito, pero sabi nga, mayroong ipapalit ang Diyos sa buhay na ito. Amen. Dahil mayroong buhay na walang hanggan. So ngayon, sabi po dito, paano natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos? Paano nga ba tayo magbibigay ng lugod sa Panginoon? Ano bang gagawin natin para malugod ang Diyos sa atin? So dapat, alam natin, kung tayo ay magbibigay ng lugod sa God, maging man-pleaser po tayo, o maging God's pleaser po tayo. Ano ba yung ikinatutuwa ng Panginoon para sa atin? So una,
tumayo ka sa kanyang mga salita. Huwag kang pagiwang-giwang. Kung ano ang tama, yun ang tayuan mo. Huwag kang magko-compromise. Amen po? Kasi pag nag-compromise tayo, ano ang Diyos po na naririto tayo sa gawain? Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon para makita natin ang katotohanan. Tapos nasa gawain na tayo, hindi ka naman tatayo sa katotohanan. So ano ngayon ang gamit sa atin? Parang useless, di ba? So baliwala ang pagdalo natin sa gawain na ipinapangaral ng mabuting balita tapos wala naman tayo natutuhan. Nang ibig sabihin, maging God's pleaser tayo. Nang ibig sabihin, kung ano ang ginugusto ng Diyos para sa iyo, yun ang gawin mo. Tama po ba? Maging seryoso ka kay God. Hindi na habol-habol mo yung tao kasi ang tao yung magbibigay ng karangalan sa iyo. Wag. Sasandal ka sa tao kasi yan ang pag-asa mo. Ang pag-asa ni Brother Rod, si El Shaddai. Ang pag-asa ni Brother Rod, ang Diyos na tumawag sa akin. Amen ba? Kaya hindi natakot si Juan sabihin kay Herodes na bawal ang ginagawa mo. Ang kinakasama mo ay asawa ng iyong kapatid. Isipin niyo po, doon pa lang pala, mayroon na mga maling buhay ang tao. Kaya alam niyo po, minsan, pagka mayroon tayo o nasasagasaan tayo sa sinasabi minsan ng preacher, minsan hindi ka nadadalo sa gawain kasi ayaw makarinig ng ganun. Nasasabihin, yung kasama mo hindi mo asawa. Ay, ayoko na dyan. Akala ko i-comfort ako. Paano ka i-comfort? Oy, alagahaan mo yung hindi mo asawa. Huwag kang magpapahuli. Kaya nga masakit pakinggan ang katotohanan. Kasi, ang purpose ng Word of God, makalaya ka. Amen. Palayain tayo, hindi para i-comfort ka, i-spoiled ka, na kahit hindi mo asawa yung kasama mo, ay huwag ka lang magpapahuli ha, kasi pag nahuli ka, naku, patay ka sa asawa mo. Si Juan Bautista, sinabi niya mismo kay Herodes, bawal ang ginagawa mo. Kaya si Juan Bautista parang si Andres Bonifacio, atapang atao, hindi atakbo. Kahit aputol aliig, hindi atakbo. Kahit aputol apaa, hindi atakbo. Isang bagay aputol, abilis atakbo. Gising pa ba kayo? Amen. O sabihin mo sa katabi mo, happy anniversary. Happy anniversary! O ang sabi dito, ang tao, ang hangad na ay ma-please ang tao. Lalo na kapag ito ay makapangyarihan. Pero si Juan, hindi niya hinangad na ma-please si Herodes kahit na ito ay makapangyarihan. Dahil alam niyang mali ang ginagawa ni Herodes. Dapat ito yung ating maging mentalidad, maging mindset natin na kahit na makapangyarihan niya, nasa posisyon niyan, pag alam mong mali ang ginagawa, dapat atapang ka tao. Okay. Uy, kinatitisuran ka, baguhin mo ugali mo. Dahil sa iyo, marami ang natitisod, marami nawawala dahil sa iyo. Amen ba? Kasi nga, tinawag tayo ng Panginoon para ang Diyos ang i-please po natin, hindi ang tao. Walang magbabago kapag tayo ay tago ng tago sa mali. Okay lang yan, bahala si Lord dyan. Hindi po ganun ang pananampalataya. Si Juan Bautista, pinakita ng Bible kung ano ba talaga ang paninindigan sa salita ng Diyos. Kapag nakita mo ang mali, dapat sinasabi mo sa tao yung mali para malugod ang Diyos sa iyo. Amen po? Hindi yung tatahimik tayo, bahala na. Kaya nga wala yung pagbabago kasi bahala na. Dapat ang bawat isa magkaroon ng concern. Lalo na sa ministeryong iyong kinakaaniban.
Dapat kung mayroong mga bagay na hindi maganda at hindi tama, dapat maging Juan Bautista ka, maging Juan Bautista tayo, na magsasabi ka, magsasalita ka, mali ang ginagawa mo, huwag mong itutuloy yan kasi dahil sa iyo, maraming mga taong nawawala. Amen. Amen po ba? Kasi nga ang purpose ay mag-akay tayo ng marami pabalik kay El Shaddai. Magdala ng mga kaluluwa pabalik sa Panginoon. Kaya pag mayroon tayo nakikita na hindi maganda at hindi tama, you have a right. Amen po? And also you have a left. Right and left. Nakikinig po ba kayo? Amen. O sino nakikinig? Tas ang kamay. Pumalakpak ang hindi. Alam niyo, nakakatuwa kayo kasi pagka-anniversary talaga, grabing preparation, ano? Tapos mayroon pang parang graduation ko na talaga eh. Para ba nga sabihin niya, Brother Lord, you are a graduate. You can go home now. Huwag kayo mag-alala. Ang dalangin ko sa Panginoon, lahat kayo mapagpala ni Yahweh Shaddai. Lahat kayo ay talagang lumakad sa katotohanan. So ngayon, pangalawa sabi dito, paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos? Paano malulugod ang Diyos sa atin? So pangalawa, kailangan marunong tayong manindigan sa katotohanan. Sabi mo sa iyong katabi, matuto kang manindigan sa katotohanan. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba ay naninindigan sa katotohanan? Sino sa inyo ang naninindigan sa katotohanan? Ang sabi ng ibang bahagi ng Bible, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa pumapatay ng katawan at nagbubulid ng kaluluwa sa impyerno. Sino ang may kapangyarihang pumatay ng katawan at magbulid ng kaluluwa sa impyerno? Ang Diyos lang. Sa Kanya tayo matakot. Huwag sa tao kasi ang tao, ang aalisin lang sa iyo niyan, mga bagay lang dito sa mundo. Ilang mawawala sa iyo. Huwag ka matakot mawalan ng bagay sa mundo. Buhay ang Diyos mong pinaglilingkuran. Amen. Buhay si Yahweh. Ang tao kaya natatakot manindigan sa katotohanan kasi takot siyang kung ano ang mawawala sa kanya. Yan ang tao eh. Takot siya kung ano mawawala. Kaya sabi sa Bicol, Diyos por santo, nonoy. Mga salitang Bicol yan. Diyos por santo, nonoy. Anong hinimo mo? Yan. Kaya alam niyo po, sabi ng banal na kasulatan lalo sa Old Testament, kay Propeta Jeremias, magpahayag ka. Kay Propeta Ezekiel, magpahayag ka. Palakpakan muna natin si Lord. Ito ang epekto pag paulan-ulan, kumakatang lalamunan. So, sabi dito, kailangan marunong tayo manindigan sa katotohanan. Pag alam mong bawal, bawal. Huwag mo nang baluktutin yung katotohanan. Pag bawal, bawal. Kasi minsan, kahit alam mo nang bawal, ito pa nga yung mali eh. Saan ka nakakita na ang kinakasama mo, hindi mo asawa, tapos magpapahayag ka pa ng salita ng Diyos? Ang lakas pa nating mangaral sa iba. Pero ang kinakasama mo naman, hindi mo naman asawa. Paano yun? Parang binaluktot na natin ang salita ng Diyos, di ba? Tapos maniniwala ka naman, ay, amen, 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 kilala ko siya, mabait yan.
Pero alam mo naman na yung pinakikinggan mo ay mayroon talagang tiwaling buhay. Pero ikaw naman tuwang-tuwa kasi inaayunan yung ginagawa mo rin eh. So pares na kayong dalawa. Kaya sabi dito, kailangan marunong tayo manindigan sa katotohanan. Pag alam mong bawal, bawal. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag alam mong bawal, bawal. Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Sinong gustong pagpalain ng Panginoon? Okay. Pag alam mong bawal, bawal. Huwag ka nang hahanap pa ng lusot. Pag bawal, bawal. Hindi yun na ikaw na nga yung may maling ginagawa, ikaw pa yung siga. Ikaw pa yung lalabas sa tama. Mali yun. Ngayon, kung gusto mong mabigyan ng kaluguran ang Diyos, manindigan ka sa katotohanan, huwag sa mali. Isa lang ata. O, palakpakan si Yahweh. So ngayon, sabi dito, minsan parang Herodias tayo. Na kapag nakakarinig tayo ng salitang nauugma sa ginagawa natin, ay nagagalit tayo. Kaya si Herodias, galit na galit kay Juan. Bakit? Kasi sinasabi ni Juan yung maling ginagawa nila ni Herodes eh. Kaya nag-aabang lagi si Herodias, tingnan ko lang, may pagkakataon na kasi patay ka sa akin. Gising ba kayo? Bakit kasi ayaw nating makarinig ng mga salita tungkol sa ating ginagawa? Ang sabi natin, ang man of God, walang kikilingan yan. Sasabihin at sasabihin sa iyo kung anong mali mo. Yan ang man of God. Kung hindi ka man of God, ay iiwasan ka talaga. Sayang eh. Huwag ka manghinayang. Bakit? Minsan lang ibigay ng Diyos ang privilege. Lalo kay Brother Rod, ako nagpapasalamat ako, narating ko ang Hong Kong. Ang laking privilege ng Lord sa akin yon. Na makarating dito at makapag-mission dito. Bakit? Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Kailang, huwag niyong isipin na si Brother Rod Kimi. Minsan lang ito mangyari, kaya sasabihin ni Brother Rod kung ano ang dapat sabihin. Amen ba? Na mananahimik si Brother Rod, no? Minsan lang may lumapit sa akin na isang sister, ang sabi niya, Brother Rod, salamat sa mga aral na pinapahayag mo, nakalaya ako. Amen. Biyaya ng Panginoon na makalaya ang isang tao sa Word of God. Kaya salamat kay Lord kapag mayroong Juan Bautista na walang kinikilingan at walang pinangingilagan na kapag mayroong talagang mali, sasabihin sa tao yung mali para ang taong ito ay magkaroon ng tsansa na magbago ang buhay. Kaya lang, sa pangyayaring ito, baliktad. Itong si Herodias ay talaga naghanap ng pagkakataon para maipapatay si Juan Bautista. Yun naman talaga ang realidad. Kapag ikaw ay nakahagip ka ng mga maling ginagawa ng tao, talagang babantayan ka niyan, aabangan ka niyan. Pero kung gusto mong kalugdan ka ng Diyos, huwag ka matatakot sa nag-aabang sa iyo. Amen. Amen ba? Buhay ang Diyos na tumawag sa iyo. Buhay ang Diyos na nagdala sa iyo sa lugar na ito. Kaya tayo ay wala dapat tayong kinatatakutan, dapat tayo ay matakot lang kay Yahweh El Shaddai. Glory to God. Amen. Isipin niyo po, balikan ulit natin ang sinabi ni Juan Bautista, bawal na magsama kayo ng iyong asawa.
ang sasabihan mo, hari. Kaya lang, nakikita ni Juan, ang kinakasama ng hari na si Herodes, ay asawa mismo ng kanyang kapatid. Hipag niya. Sa Old Testament, sa mga batas, ay bawal na kasamahin mo ang hipag mo. Karumal-dumal. Pero ginawa po ni Herodes. Kaya si Juan Bautista, hindi niya ito matanggap na mismo ang hari ay karumal-dumal ang pamumuhay. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Kung manggagawa ka, iayos mong buhay mo. Amen. Kung ikaw'y tinawag ng Panginoon, iayos mong buhay mo. Amen. Kasi napakahirap maging karumal-dumal tayo sa mata ng Diyos. Magtatago tayo sa ating kasalanan, mahirap yun. Amen ba? Ano magiging dating ng gawain kapag ganun ang ginagawa natin? Kaya walang pagbabago ang gawain kasi minsan mayroon tayo mang ginagawang mali. Ngayon, kung gusto nating ibuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala, huwag kang magagalit sa mga salita ng Diyos na iyong naririnig. Amen ba? Huwag kang mag-abang. Ipapapatay kita. Kaya ang ginawa ngayon ni Herodes, ipinakulong si Juan para hindi na siya makarinig ngayon ng mga salita na ayaw niyang mapakinggan. Ito namang si Herodias, nagngingit-ngit ng galit kay Juan Bautista. Dumating ang birthday ng kanyang anak. At sabi ni Herodes, ibibigay ko sa iyo kasi nasiyahan si Herodes sa pagsayaw ng anak ni Herodias. Ang sabi ni Herodes, hingin mo ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ito naman si Herodias, sa palibasan nagingit-ngit, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Siyempre, hari, kung anong salita ng hari, hindi mababali. Tama po? Ang salita ng hari, hindi mababali. Kaya sabi ng anak ni Herodias, ibigay niyo po sa akin sa isang platong pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Kaya ang ginawa ni Herodes, iniutos niya, papugutan si Juan Bautista. Kaya maya-maya, nasa plato na ang ulo ni Juan, dala-dala na ng anak ni Herodias, ibinigay doon sa anak ni Herodias ang ulo ni Juan Bautista. Isipin niyo po, dahil sa ngit-ngit at ayaw makarinig ng ginagawa, nagbuwis pa ng buhay ang lingkod ng Diyos. Amen po? Kasi nga, ang tao ayaw makarinig ng mga bagay na ginagawa niya sa buhay. Ang gusto ng tao, ang marinig lang ng tao, yung mabubuting bagay lang, pero wag mong pakialaman ang ginagawa ko. Yan ang tao. Kaya lang, kapag may man of God na dumating, hindi ka makakarinig ng kampi sa'yo. Ang maririnig mo ay upang makalaya ka. Kasi man of God eh. Amen ba? Ano bang habol ng mga hindi man of God? Makinabang sa'yo. May makuha sa'yo. Pero ang pakinabang ng man of God naman ay makinabang sa Diyos. May makuha galing sa Diyos. At ano ba makukuha natin na galing sa Diyos? Pabor ng Diyos para sa iyo. Amen. Na kahit saan ka makarating, saan ka dalhin, andoon ang proteksyon ng Diyos para sa iyo. Alam niyo po, ang dami ng nagpapahayag ng mabuting balita. Kaya naghahanap ang Diyos ng Juan Bautista na magsasabi ng mali ng tao para ang tao maligtas, para ang tao ay masama sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Hindi yun na kung ano ang pakinabang sa iyo kaya iingatan ka. Ang ingatan natin ang Diyos kasi siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Nasa Kanya ang lahat ng bagay. Huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alala kasi kayang-kayang ibigay ng Diyos sa iyo ang mga bagay na kailangan mo sa buhay. Amen. Amen ba? So pangatlo,
Paano ba natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos? Paano malulugod ang Diyos sa atin? Pangatlo, kailangan maging matapang tayo para sa Diyos. Hindi kailangan matakot. Anong ibig sabihin nito, Brother Rod? Dapat maging matapang ka para sa Diyos. Halimbawa, tatay mo, nanay mo, dapat maging matapang ka para sa kanila. Na kaya mo silang ipagyabang. Amen ba? Itong tatay ko, itong nanay ko, mabuti silang mga magulang. Totoo silang mga magulang. Pagdating sa Diyos, dapat ganun din tayo. Maging matapang tayo para kay Lord. Ito ang aking Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Tapos ililibing ka na, di kita malilimutan. Di kita pababayaan. Gising ba kayo? O, sinong gising pa? Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan maging matapang tayo para sa Diyos. Maging matapang ka para kay God. Tatandaan po natin ito, ang Diyos ang pumili sa iyo. Amen. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Amen. Alam niyo po si Daniel, hindi po nabali ang kanyang paging matapang para sa Diyos. Ang nakasalalay sa kanya ay buhay. Si Misak, Sadrak at Abednego. Naging matapang sila para sa Diyos. Hindi nila binali ang kanilang paninindigan. Alam niyo ba, pinaluluhod ang tatlong ito sa revolto ni Nabukadnezar, kung di ako nagkakamali. Pero hindi sila lumuhod. Naging matapang sila para kay El Shaddai, para sa Diyos na buhay. Alam niyo bang sabi ng hari sa tatlong ito? Alam niyo ba ang parusa sa paglabag? Ihuhulog kayo sa nagalagablab na pugon. At ang sabi ng hari, kapag kayo inihulog doon, tingnan ko lang kung mayroong Diyos na magliligtas sa inyo. Alam niyo ba, sabi ng tatlo, iligtas man kami ng aming Diyos o hindi pa rin kami luluhod. Grabe ang paninindigan ng tatlo. Matapang sila para sa Diyos. Yan din ang hinahanap ng Diyos ngayon. Maging matapang ka para kay Yahweh Shaddai. Amen ba? Hindi ka dapat natatakot para sa Panginoon. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, huwag kang matatakot ano man ang gawin ng tao sa iyo. Bakit? Higit ang magagawa ng Diyos kaysa magagawa ng tao. Amen ba? Gustong kunin ng tao ang buhay mo? Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang buhay. Kayang ibigay ng Diyos sa iyo ang buhay. Anong ginawa sa tatlong ito? Dahil ang sabi ng hari, tingnan ko lang kung mayroong Diyos na magliligtas sa inyo. Ipinatapon ang tatlo sa nagalagablab na pugon. Pinainit ng 7 times ang pugon. Sobrang init nun. Parang welding, ano? Na pag kinano mo yung welding sa bakal, natutunaw. Pero ang tatlo, tuloy-tuloy sa pugon. Nagulat ngayon ng hari. Bakit? Kasi tatlong ipinatapon. Nung tumingin siya, 4 na naglalakad-lakad doon sa pugon. Anong ibig sabihin dito? May mga taong gustong kunin ang buhay mo kasi ayaw niyan ikaw ay manindigan sa katotohanan. Ayaw niya maging matapang ka para sa Diyos. Pero pag ikaw ay naging matapang para kay El Shaddai, kahit buhay mo ang nakasalalay, hindi papayag ang Diyos na ito'y mawawala sa iyo. Iingatan ka at ipagtatanggol ka ng Diyos mong pinaglilingkuran kasi matapang ka para sa Kanya, nasa katotohanan ka. At yan din ang aking pinaniniwalaan, hindi pwedeng mangibabaw ang kasinungalingan. Ang katotohanan at katotohanan ang mangingibabaw.
Amen ba? Bakit? Ito'y gawain ni Yahweh El Shaddai. Kaya lahat ng tinawag ng Diyos, kailangan maging matapang para sa Diyos. Amen. Huwag tayo mag-compromise. Alam mo yung ibig sabihin ng compromise? Ano ibig sabihin ng compromising? Yung alam mo ng mali, aayunan mo pa rin. Yung alam mong mali, gagawin mong tama ang mali. Yun ang compromise. Ang hirap ng ganun ano. Alam mo namang saging, yung saging gagawin mong apple. Hindi saging yan, hindi apple yan. Maniwala ka na lang, apple yan. Ang hirap ng ganun ano. Alam mo namang saging, pero dahil yun ang pinagagawa sa iyo, apple yan. Sabi mo lang apple yan. Maniwala ka na lang. Parang sasabihin mo pero hindi umaayon ang kalooban mo kasi alam mo naman saging yun eh. Pero dahil yun ang pinagagawa sa iyo, nasabihin mo lang, basta apple lang sabihin mo, apple yan. Ano ito? Apple daw po. Nakukuha niyo na ibig sabihin ng compromise? Maraming Kristiyano nagko-compromise. Huwag lang siyang maipit. Amen ba? Huwag lang siya mailagay sa alanganin. Huwag lang siya maitapon sa pugon. Huwag lang siya maitapon o mailagay sa kulungan na parang si Juan Bautista, si Misak, Sadrat at Abednego, para hindi maitapon do sa pugon, magko-compromise. Pero ang tatlong ito, kahit sabi ng tatlo, iligtas man kami ng aming Diyos o hindi pa rin namin gagawin ang ipinapagawa nyo. Wala namang mawawala kung ikaw'y maninindigan sa katotohanan at magiging matapang ka para kay Lord. Walang mawawala sa iyo. Amen ba? Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon eh. Matuto tayong manindigan, matuto tayong maging matapang para kay Lord, para kay El Shaddai, para marami pa ang mailapit kay Lord, marami pang maligtas. Amen ba? Marami pa ang pagpalain ng Panginoon. Marami pa ang makaranas ng himala ng ating Yahweh El Shaddai. Kapag marami pa ang mga taong nagiging matapang para kay Lord, marami pa ang mako-convert sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi po dito, sa aklat ng Deuteronomy chapter 3 o 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Glory to God. Ang sabi ng Bible, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi uli, huwag kang matutulog. Gising ba kayo? Amen. O, sinong gising? Baka sabihin nyo naman, brother, pati pagtulog ko, pinakikialaman mo. Totoo lang, ang sarap kaya na nakaupo ka, tapos nakapikit ka, no? Okay pa ba kayo? Ay, mahal ko naman kayo eh. May nagsabi nga sa akin, Brother Rod, hindi mo kami mahal eh, iiwan mo kami. Sabi ko, ikaw naman, para akong Diyos nyo. Sabi ko, kailanman hindi ako magiging Diyos. Bakit? Ang Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay. Amen po ba? Ang Diyos ang gumagawa ng himala, ang Diyos ang gumagawa ng milagro. Kaya kung anong kalooban ng Panginoon, doon tayo. Amen ba? Sabi nga natin, maging God's pleasure tayo, hindi man pleasure tayo. At huwag tayo mag-a-idolize ang sino mang tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang ating i-idol kasi siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Tama ba? Yang mga dumarating dito, wala namang magagawang himala para sa inyo.
Pero pag ang Diyos ang ating nilapitan at siya ang ating talagang kinapitan, maniwala kayo, kahit anong bagay ang gusto nyo mangyari, gagawin ng Diyos para sa inyo. So sabi po dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos, ay kasama mo saan ka man pumunta. Joshua chapter 1 verse 9. Ito ang sabi ng Diyos kay Joshua, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, o sabi ito ni Moises kay Joshua, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. So ano ba dapat ikatakot ng tao? Wala kayong dapat katakutan. Kasi ang Diyos hindi lang sa isang lugar. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Kapag ikaw ay naninindigan sa Kanya, kahit saan ka magpunta, kasama mo si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya sa gawain ng Diyos, bawal ang mag-backslide. Amen po. Kahit may problema kayo, kahit may pagsubok kayo, bawal ang mag-backslide sa gawain. Manatili kayo sa gawain, kahit ano nakikita nyo at ano naririnig nyo, bawal ang mag-backslide. Manatili ka kay Lord, manatili ka kay El Shaddai. Dahil siya ang ating kalakasan, siya ang ating pag-asa. Amen. Amen ba? Nakarinig ka lang hindi maganda, ayaw mo na. Nasita ka lang sa inuupuan mo, ayaw mo na. Ayaw mo nang bumalik at ayaw mo nang dumalo. Tatandaan niyo po ito, pumupunta kayo sa gawain hindi para sa tao. Pumupunta kayo sa gawain para kay Yahweh El Shaddai. Tama po? Kaya tuwing kayo ay pupunta sa gawain, ang isipin niyo lagi, si Lord ang aking pupuntahan, hindi ang tao. Kaya tayo natitisod kasi pumupunta tayo sa tao eh. Huwag kayong pumunta ng gawain para sa tao. Pumunta kayo ng gawain para kay Lord. At kapag tayo ay pumunta sa gawain para kay Lord, maniwala kayo, kahit anong marinig ninyo, kahit anong makita nyo, hindi kayo magbabackslide. Kasi ang pinupuntahan natin ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Tatandaan natin, maraming problema, maraming pagsubok, maraming discouragement. Kaya sabi ng Bible, fix your eyes to Jesus. Ipako mo ang iyong mga mata kay Jesus. Bakit? Kasi pag hindi yan nakapako kay Jesus, kung ano-ano ang makikita mo. At kapag ang nakikita mo ay ang mga bagay sa iyong paligid, hindi ka talaga magtatagal sa gawain. Hindi ka magtatagal sa paglilingkod mo. Kasi ang nakikita natin ay ang ginagawa ng ating kapwa. Kaya ang advice po ng author ng Hebreo, fix your eyes to Jesus. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong mata, wag sa akin. Wag sa akin. Amen ba? Yun ang sikreto para malugod ang Diyos sa atin eh. Tama po ba? Tama. Tapos sasabihin natin, bakit ganyan sa gawain? Bakit ganyan sa church? Eh kung ano naman kasi nakikita mo eh. Magsisimba ka, nakikita mo yung nakaupo sa kabila. Eh, paano ka lalakas kung ano-ano nakikita mo sa loob ng simbahan? Kaya ka nagsisimba para maging banal, pero ang tinitingnan mo yung ginagawa ng hindi banal. Tama ba? O di ba na-share ko nga dito sa inyo yung tao na ayaw na magsimba kasi tuwing magsisimba siya, nakikita yung chismusa. Kaya nagsumbong kay Father, Father, last ko na ito sa simbahan na ito. Sabi ni Father, bakit? Eh kasi Father, tuwing magsisimba ko, nakikita ko yung chismusa. Wala nang ginawa habang nagsisermon ka. Kwentuhan ng kwentuhan, chismisan ng chismisan. Sabi ni Father, okay. Pero may pakiusap lang ako sa iyo. Bago mo gawin yung pinaplano mo, mayroon muna akong ipapagawa sa iyo. Sabi nung ayaw na, sige Father, ano po yun? O sige, mamaya haba ko ay nagsisermon, haba ko ay nag-homily,
itong plateto na mayroong baso na puno ng tubig, habang ako ay nagsisermon, iikot ka sa paligid at huwag kang titigil hanggat hindi ako tapos magsermon. Ngayon, sa pag-ikot mo, dapat walang matatapon kahit katiting sa basong yan. Ingatan mo na walang matatapon. Pag may natapon, hindi ka pwedeng umalis. Pero pag walang natapon, pwede ka nang umalis. O, nagsimula si Father ng sermon. Habang nag-sermon si Father, umiikot naman itong tao na ayaw na. So habang siya umiikot, siyempre ingat na ingat siya. Habang siya umiikot, tinitingnan niyo yung platito na mayroong baso sa ibabaw, doon sa platito. Tapos ingat na ingat siya na huwag magagalaw kasi nga matatapon ng tubig. So habang nag-sermon si Father, ikot siya ng ikot, tapos wala siya nakikita kundi yung baso, kasi yun ang iniingatan niya. Tapos natapos ngayon si Father mag-sermon. Ito na ngayon, sabi ni Father, o ano, desisyon ka na ba? Sabi ng ano, hindi pa pala yung tanong ni Father, sabi ni Father, o habang kayo nagsisermon at ikaw naman ay umiikot, ang tanong ko sa iyo, may nakita ka bang chismosa? Sabi nung umiikot, Father, wala po. Sabi ni Father, bakit wala ka nakitang chismosa? Kasi Father, nakapokus ako dito sa dinadala kong baso na may tubig para walang matapon. Ngayon, sabi ni Father, o sige, para wala ka nakikitang chismosa, pag nasa simbahan ka, mag-focus ka sa Diyos, hindi kung kani-kanino. Kaya nalulupay-pay ka kasi kung sino-sino nakikita mo eh. Ang simbahan hindi para sa mga banal. Ang simbahan, open yan sa lahat ng tao, makasalanan o anumang ginagawa ng tao, open ang simbahan para magbago ang tao. Kaya pagdating sa simbahan, huwag kang maghahanap ng mga banal na ririyan. Kasi sama-sama yan. May chismosa, may mapag-isip ng masama. Lahat ng diyan, kumplito yan. Anong purpose noon? Para yung mga taong ito ay talagang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sabihin naman natin, Brother Rod, ganun ba talaga yon? Yes. Bakit ano sabi ng Bible? Naparito si Kristo para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Kaya pag nagsisimba ka, huwag ka maghanap ng banal dyan. Kasi lahat tayo tinuturuan maging banal. Gising ba kayo? Amen. O sinong gising pa? Kaya sabi dito, tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo hanggang o saan ka man magpunta. Kaya kailangan maging matapang tayo para kay Lord. Amen. Para malugod ang Diyos sa atin, matuwa ang Diyos sa atin, na parang si Juan Bautista, matapang siya para sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen. Huwag kayo matatakot sa tao. Ang tao, katawan lang ang pwedeng patayin sa iyo yan. Mga bagay lang sa mundo ang pwedeng alisin sa iyo yan. Pero ang Diyos na ating pinaniniwalaan, lahat ay kayang ibigay sa iyo. Tama po ba? Ngayon, pang-apat, para tayo ay kalugdan ng Diyos, malugod ang Diyos sa atin. Sabi po dito, kailangan magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos na naririyan para sa atin. Tiwala kay God. Anong sabi ng Hebreo chapter 11 verse 6? Sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya isa po para ang Diyos ay malugod sa atin, dapat andoon ang tiwala mo, ang tiwala natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi malulugod ang Diyos sa iyo kapag hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Ano bang ibig sabihin ng tiwala? Ibig sabihin ng tiwala, kahit anong mangyari,
kakapit ka sa Diyos. Amen. Hindi yun nakakapit ka lang sa Kanya kapag ka masagana ka. Pag may problema, ayaw mo na. Pag may problema, sinisisi mo lang, Lord. Lord, akala ko ba maganda maglingkod sa iyo? Akala ko ba masarap maglingkod sa iyo? Bakit pinipresecute ako ng kasama ko? Hindi naman magpapadala ang Diyos ang persecutor mo na galing sa labas. Ang persecutor mo, minsan kasama mo rin. Andyan ba kayo? Kaya dapat handa ka lagi na akala mo lahat ng pagkakataon, laging masayang samahan yung dalawa, ay di magtatagal, i-dismiss ka niyan. O tapos, magagalit kayo sa akin, sasabihin nyo, ito tayo si Brother Rod, pati na naman ito pinakikialaman. Kaya nga si Juan Bautista, ipinapatay ni Herodes. Bakit? Kasi sinasabi ni Juan, ang kinakasama mo o bawal na ang kinakasama mo ay asawa ng iyong kapatid. Bawal yan. O, kaya nagalit si Herodes kay Juan. Ganon din naman. Kapag sinasabi natin na, ang persecutor mo, hindi mo alam, kasama mo lang naman yan. Wala kang kalam-alam, chinisismis ka niyan. O, dapat hindi ka nagagalit doon. Dapat natutuwa ka kasi pinatitibay ka ng Diyos. Pinapatatag ka ng Diyos. Amen ba? Kasi, minsan, hindi natin alam, ang pagtibay ng ating pananampalataya ay bunga ng pagharap natin sa mga hamon sa buhay na ito. Doon tumitibay tayo eh. Kasi hindi naman tayo habang buhay, baby. Sipin mo, 70 anyos ka nang tawag siya, baby? Baby? Anong pangalan mo? Baby. Ilang taong ka na? 80. Anong pangalan mo? Baby nga. Kaya pag tinawag ka, Sister Baby, ikaw naman ano na? Andyan pa ba kayo? Amen. Ay, 2:00 na pala. Lagpas na pala ako, ano? Sige, tayo na kayo. Anniversary nyo nga pala. Hawakan niyo na yung mga dadalahan. Yakapin niyo po yan. At tayo mag-pray kay Lord. Buong puso, buong isip, buong lakas, inaalay sa'yo aking himig at ang tinig.
Banal naming Diyos, salamat muli sa anibersaryong ito na ipinagdiriwang ngayon sa lugar na ito. Salamat muli, Ama, sa iyong mga manggagawa na patuloy na tumatayo upang ang gawain na ito ay patuloy na mapangalagaan. Ang dalangin namin na lagi mo silang samahan, pagpalain, bigyan ng kalakasan at katatagan na nagagaling sa iyo at sila lagi ay pagtagumpayin sa lahat ng hamon sa buhay. Ama, lahat ng naririto ngayon, pagpalain niyo po sa araw na ito. Ano man ang kanilang kahilingan, dalangin ko, Ama, na ito ay bigyan ng katugunan. At umaasa kami, Ama, na kanina pa kaming lahat ay answered prayer na. Lord, pagpalain niyo po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan upang lahat ng ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At amin ang inaangkin, Panginoon, na ngayong araw na ito, Ama, pinagpala mo na ang aming mga buhay. Lord, samahan mo po ang mga susunod pang magaganap sa gawain ito hanggang mamaya. Maluwalhati ka at maparangalan at padakila lagi ang iyong pangalan. At aming aangkinin, kaming lahat sa lugar na ito ay pinagpala mo na at pinagtagumpay na ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Happy anniversary po sa inyong lahat and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Atin pong dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muot ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng pitag. At kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay nakatitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid sa panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan.
Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel na silang susubaybay. Kahit saan dako ikay naroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, sila magtataas, nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, as na babagsik, di ka maano sa bersunting liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang samplatin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay! Amen.